Yaiba Samurai Legend. Like and subscribe, baka naman. Gamit ang bagong tagpong kapangyarihan ay may paorasyon na nga itong si Anamaru, kung saan nagtawag ng mga duro-demonyong backup na kanyang makakasama. Dito na nga pinabatid ni Kalbo sa mga ito na layo nilang makuha ang espadang Raiden na kasalukuyang nasa gawing kanluran ng lugar na yon, huwag nga raw silang tatanga-tanga at siguraduhing huwag papalpak sa utos niyang pak na pak. Samantala, somewhere sa kung saan naman ay nagsimula ng mag-training itong ating bida, na todo reklamo sa matanda dahil imposible naman daw ang pinapagawa nito sa kanya na paglalakad sa ibabaw ng tubig. Wala akong sinabing maglakad ka, ang sabi ko tumawid kang bobo ka, ika naman ang matanda sa kanya na kalaunay may pasample na nga sa kung paano niya ito gagawin. Basic nga lang nitong ginawa ang pagtawid sa tubig, na lubos namang kinamangha ng lahat. At para magawa nga raw ni Yaiba ay kailangang nakafocus ito, tanggalin lahat ng pagdududa at pag-aani ng parehas na katawan at isip. Samantala, ayaw paawat na nga itong si Kalbo at maging ang Prime Minister ng kanilang bansa ay nilusob na, pinagbabaril naman ito ng bodyguards ng Prime Minister ngunit walang epek sa kalaban nating Kalbo, na muli ay bomb iron ang pangmalakasang atake at ipinabatid sa lahat na simula raw ngayon ay siya na ang mamamalakad ng bansang ito. Siya nga raw si Anamaru at lahat sila ay susunod sa kanya. Balik naman sa ating bida kung saan nabuwisit na sa kanyang ginagawa kaya tumigil na lamang at nagreklamo kay Tanda. Poker face na nga lang si Tanda at sinabing napakaikli raw ng pasensya ni Yaiba tulad ni Kojiro. Sinong Kojiro yan Tanda? Ika na nga lang ng ating bida na kinabuwisit na naman nga ni Tanda at panong di raw nito kilala ang tanyag na genius samurai ng nakaraang dekada. Ngunit bagamat malakas nga raw ito ay ubod daw ng ikli ng pasensya at nagpapalunod sa galit. Kalaunan ay iniabot na nga nito ang espada kay Yaiba na nakalagay sa isang scabbard, nang kahit papaano ay mapigilan daw ang basta-basta na lamang paggamit nito sa espada. Lubos naman itong kinatuwa ng ating bida dahil nagmukha raw siyang isang ninja ngunit muli ay binalaan ni Tanda na huwag itong gagamitin ng Padalas de los. Samantala, habang nagluluto ng kanilang tanghalian si Sayaka ay bigla namang lumutang ang isang magandang dalaga at kasama nito na nagtatanong kung may nakita raw ba itong isang espada na tinatawag na Radiant Sword sa lugar na ito. Medyo pasmado rin ang bunganga nitong si Sayaka at sinabing hawak nga raw ni Yaiba ang nasabing espada, saka pa lamang tinanong kung kakilala raw ba ni Tandang Musashi ang mga ito. Siyempre oo naman ang mga ito hanggang sa nagkrug-krug na nga ang tiyan ni Kuyang nakarobe kaya inimbitahan ni Sayaka na sumabay na sa kanilang mananghalian. Abat di na nga nahiyang kumain ang nakarobe hanggang sa mapatanong si Sayaka kung di raw ba ito naiinitan sa suot nito. Tatanggalin na nga sana nito ang robe ngunit biglang may bamanat sa likod nito, kaya naman natigilan sa ginagawa nito, sabay tawa-tawa ng dalaga, di nagtagal ay dumating na nga sa eksena ang ating bida, sabay pa-cute ni ating bisita na lubos namang nagustuhan ni Tanda. Walang ano-ano'y bigla na lang nagbago ang mukha nito at sa wakas nga raw ay nakita na nila ang espada, sabay atake kay Yaiba ayon tumilapon ang ating bida. Ibigay nga raw nila ang espada sa kanila, at dito na nga nagpakilala ng mga alagad ni Anamaru, ang 8 demons. Agad na ngang nagtanggal ng balat kayo ang babae, at nagpakilalang si Julius Zopopotamus III, habang ang lalaki namang nakarobe ay nagpakilalang si Heroda Gerozaman. Di pa man tapos magsalita ay pinagtawanan na nga ito ng ating mga bida, dahil sa mga kakaibang pangalan nila, lalo na raw itong si Zopopo, amoy tae raw ang pangalan. Kinabwisit na nga ito ni Zopopo kaya tinawag na ang kanilang resback, ngunit bago pa man makaatake sa ating mga bida ay isa-isa nang pinatumba ni Yaiba habang tumatawa. Namangha naman dito si Tanda at tinawag ang teknik ni Yaiba na Laughing Sword, kung saan ginagamit ang pagtawa para ma-distract ang kalaban. Maging sila Zopopo ay nakibanat na rin kaya naman tumulong na rin sila Tanda at medyo may karamihan ang mga kalaban. May kakulaitan nga rin itong palaka na siya nang nagwasak sa espadang kahoy ni Yaiba, pilit na nga rin itong inaagaw ang espada mula sa ating bida kaya naman napilitan na itong si Yaiba na hugutin ang espada mula sa scabbard nito. Dahil dito ay di na nga napigil ang mag-activate ang kapangyarihan ng espada, na siya nang agad nakita ni Tanda kaya inagapan ng ating bida. Sa kasamaang palad ay wa-epek ang pagsalba ni Tanda hanggang sa bomb iron na nga ng pangmalakasang atake ang ating bida ayon wasak ang bahay ng master niyang matanda. Kanya-kanya nang ang ilag ang mga kalaban habang lubos naman ang pag-aalala nila Sayaka dahil wala na sa kontrol ang kanilang kaibigan.
Maging si Tanda ay hirap na itong pigilan kaya naman naisip ang kausapin si Palaka at iminungkahi ritong pansamantalang makipagtulungan at pigilan si Yeba, dahil pare-parehas silang mamamatay kung nagkataon. Pangmalakas ang atake na nga ang ibinira ni Yeba na siyang agad namang naiwasan nila Tanda, hanggang sa pagtulungan na nga ang ating bida ng dalawa. Ngunit sadyang may kalakasan ito at nahirapan pera ng dalawa. Di naman agad sumuko sila Tanda maging si Palaka na ginamit na nga ang mahahaba nitong dila mahawakan lamang si Yeba, sinamantala na nga ito ni Tanda para makalusot ng atake ngunit agad paring naharang ni Yeba. Sa lakas ng atake ay naputol na nga ang espada ni Tanda ngunit kasabay nito ay nagulat na lamang sila nang matanggal ang bolang kristal na nakalagay sa espada, sabay gamulong papunta kay Sayaka. Dito na nga nagising si Yeba na lubos ang pagtataka kung ano raw ba ang nangyari. Habang yehe-yehe naman sila Tanda at Palaka na kalaunay napalayo na rin sa isa't isa at nagkahiyaan. Babanat pa nga sana itong si Yeba nang makita si Kuyang Palaka ngunit natigilan at nagulat nang mapansin na butas na ang espadang hawak at wala ng kristal. Maging si Tanda ay napaisip na marahil nagmumula ang kapangyarihan ng espada sa kristal na natanggal. Bitawan niyo ako, sigaw na nga ni Sayaka mula sa malayo. Hawak ng mga kalaban na biglang nagkalakas loob dahil natanggal na nga ang kristal na pinagmumulan ng kapangyarihan ng espadang Rajan. Kung mahalaga nga raw ang buhay ng dalaga sa ating bida ay ibigay nito sa kanila ang espada, pagbabanta na nga ni Zop-Opo kay Yeba. Utot mong Zop-Opo ka, ika na nga ng ating bida sa kalaban habang nagpumiglas naman itong si Sayaka at pakawalan nga raw siya ng mga ito. Dito na nga nito ibinaling ang atensyon kay Kuya Palaka. At samantalahin na nga raw ang pagkakataon para atakihin ang ating mga bida. Agad pumorma naman ang Palaka ngunit biglang natigilan ng naalala ang pagprotekta sa kanya ng matanda kanina. Sa buwisit ni Zop-Opo ay inatake na nga nito ang kakamping Palaka. Ngunit di nagtagumpay dahil maging si Yeba ay prinotektahan na rin ito, na tila ba tropa na nila. Ba't inaatake mo ang kaibigan mo, ika na nga ng ating bida sa kalaban? Walang kwenta, yan ang tawag sa Palaka na yan. Ribat naman ni Zop-Opo at wala nga raw karapatang magsilbi sa Lord Anamaru nila ang mga katulad nitong walang silbi. Di sa akin na lang siya, laman tiyan din yan, ika na nga ni Yeba na lubos kinagulat ng Palaka, sabay pagbulong ng ating bida na umalis na nga raw itong Palaka habang nadidistract niya pa ang kalaban. Todo pang-aasar na nga itong si Yeba kay Zop-Opo kaya naman siya na ang pinagbalingan ng kalaban, sabay nagpahabol sa gubat. Samalubong na nga sa ating bida ang iba pang kasamahan ng kalaban hanggang sa maabyutan na siya ni Zop-Opo na siyang agad nirekta siya ng atake. Pilit sumabay na nga si Yeba sa kalaban ngunit sadyang lamang ito sa laki kaya naman tumatalbog lamang itong ating bida. Tawa-tawa na nga itong si Zop-Opo dahil wala nga raw pan-apat sa kanya itong bata kaya ibigay na nga lang daw ng ating bida ang espada nang matapos na ang paghihirap nito. Abat ayaw din talaga sumuko ni Yeba na siya na namang ngang tumilapon sa atake ni Zop-Opo, sabay umikot-ikot ang kanyang espada, na agad namang sinalo ni Yeba. Nagmistulang malaking shuriken na nga ito na siya niyang ginamit sa mga lumutang na kalaban. Napangiti na nga ang ating bida sa mga pangyayari at nagkaideya na gamitin ang kanyang espada mala shuriken. Kanya-kanya na ngang takbuhan ng mga kalaban habang hinahabol ng ating bida, na pinatumba na halos lahat ng puno na kanilang nadaanan dahil sa espada niyang iwinawasiwas sa mga kalaban. Happy-happy na naman si Tanda sa mga nakikita habang napa-exit naman na itong si Zop-Opo at minabyutang kunin na lamang ang kristal at huwag nang makipaglaban pa. Napansin na nga ito ni Yeba kaya napilitang dumaan sa ilog, at sa gulat nila ay nagawa na ngang makatawid ni Yeba tulad ng training nito kanina. Bukod dito ay isang panibagong teknik pa ang natutunan nito. At gamit nga ang espadang walang kristal ay malasher ka nitong pinaikot-ikot sa kanyang kamay sabay rektang ibinira sa kalabang may paharang-harang pang nalalaman, ayon ulat siwa sa gitna ang kalaban, naging ahas na lamang hanggang sa gubat ay umexit na at gumapang. Kinagabihan ay may pa-bonfire na nga ang ating mga bida at wasak na nga ang bahay ni Tanda, kasama ang bagong tagpong kakamping Palaka. Dito na nga nila nabalitaan ang ginawang pagsakop ni Anamaru sa Kapitolyo, na siyang simula ng unti-unting paghahasik nito ng lagim. Dahil dito ay iminungkahi na nga ni Tanda na magtungo sila sa Ganryo Island, na marahil maghahatid sa kanila ng clue kung paano mamamaster ni Yeba ang Radiant Sword. Agad na nga silang naglakbay kinabukasan habang nakakwintas kay Sayaka ang kristal, sabay pakita sa isang insektong drone na tila nagmamatsyag sa kanila. Pabanat na rin muna lods ng like at subscribe ko, salamat hihi.